Common mistake ng mga nag-a-apply papunta dito sa bansang Hungary. Lagi mong titignan yung kontrata o yung job offer ng company na ina-applyan mo. Bakit importante yan? Kasi yan yung magiging basihan mo kung magkano yung sasahurin mo dito kapag lines mo yung tax na sinasabing napakalaki, which is naging mali ng mga nag-a-apply way back when they are in the Philippines. Kaya ngayon, ang daming ngawa ng ngawa at maraming sinasabi na pangit ang bansang Hungary. Sila mismo nung nasa Pilipinas pa lang, hindi naman nila tinignan yung sahod nila o sasahurin nila dito. Kasi dahil rampant nga yung hiring, nangyari, basta makapunta na lang sa bansang Hungary, okay na. Even before, nung nag-a-apply ako, naranasan ko yan. Napakarami kong kasama. At ang sinasabi nila lagi, makapunta lang ako sa bansang Hungary, kahit magkano lang yung sweldo, okay na. Imagine, 380,000 foreign. Pinatos nila. Ako, siguro, 4 na agency nag-offer sa akin ng ganyan, dinecline ko. Bakit? Because I'm searching for a good company with a good salary offer, which is nakita ko yun dito sa company ko at sa agency na in-applyan ko sa Pilipinas. Kaya ngayon, nasasabi ko maganda. Hindi ako nakakapagsalita ng negative. Pinashare ko sa inyo to kasi kailangan yung maging meticuloso at mabusisi sa pagpili ng kumpanya at ahensyang a-applyan. Kasi pagdating mo dito, hindi mo na mababawi yung pinirmahan mo unless gumaya ka sa iba na sumugal at pumunta sa ibang lugar na wala silang kasiguraduhan. So yun lang, paalala ko, ibig sabihin ko dito sa ibinahagi ako sa inyo, kung ano man yung mangyayari sa'yo dito sa ibang bansa, yun ay dahil yun ang pinili mo. Hindi mo maisisisi sa kumpanya, sa bansa o sa ahensya na humahawak sa'yo. Kaya ikaw na nandiyan pa sa Pilipinas at nag-a-apply, much better for you na piliin mo yung sahod at company na maganda para sa'yo. So yun lang, nanaya ko, kaya mo rin. At bless sa'yo and good luck sa journey mo sa pag-apply kung sa bansa ka man pupunta.